course, coming from you na may experience or hindi lang sa broadcast media, kundi sa pagiging commissioner, in one of, namimiss ko ng liga yung PBL eh. I was high school, pinupuntahan ko pa sa Makati yan nun eh. You've also seen syempre sila, yung mga dumaan din sa PBL before, like sila LA, dun sila talaga sumikat, sila Jay Washington. Yeah, sila Jeff Chan. Sila Jeff Chan, dyan sumikat. Norwood. Si Norwood actually, kung hindi dahil sa PBL, hindi yan magkakaroon ng status sa Pilipino. Kasi by definition, hindi na siya Pilipino dahil ang lolo niya ba o yung grandmother niya ang mythical Pilipino. So wala na dapat sa kanya. But gumawa kami ng rule noon na sinabing Pilipino at magandang model naman ng bayan na to, pwede namin i-grant ng playing rights. Later on, we helped him get his yung kanyang papers. Natutuwa ako sa kanya kasi at least pati yung pagkatao niya, inabsorb niya yung pagiging Pilipino. And for me, yan si Gabe ang isa sa mga paborito ko ito yung nakikita. Siguro let's not dwell na siguro dun sa mga controversies kasi maraming magtatakel na yan eh. I think yung interview, gusto ko makuha dito, your perspective, paano bang holistic approach sa basketball program in building a long-term holistic na program para maging competitive tayo sa international. And on your own words nga, na bumalik tayo dun sa glory days. Leadership. Okay. Yung leadership. Dapat maintindihan natin na ang leadership is not about money. Okay. Hindi na uso dito yung golden rule. Alam mo ba yung golden rule? He owns the golden rules. Hindi ganoon 'yon, di ba? Not for anything, no. Ako, I don't want to dwell on the personalities, no. Kasi itong si Ginoong MVP, we owe him a lot. Laki ng utang natin. Nung 2003, nung gipain namin yung Basketball Association of the Philippines, hirap na hirap kami kasi wala kami makitang suporta. Ang fragmented kasi ang Philippine basketball ever since para magkaroon ka ng historical perspective. Kasi doon lang natin makikita kung paano natin isosolve siya. So noong 2003, I literally or figuratively talagang physically waged a lone war against the BAP. Kasi nagkataon naman na ginigiba nila yung PBL ko, yung Philippine Basketball League. They were trying to declare it as a professional league. Amateur sa nature. Anyway, doon namin nakita yung flaws ng Basketball Association of the Philippines na sila lang, gusto nila BPI sila. Junket, saka meron pang smuggling gamit na nakakalungkot yung time na yun. So, they had to go. Wala lang kaming makapitan. So, wala, ginather namin lahat. Wala kaming supporter. Buti na lang, si Ginoong Pangilinan was into this thing of sports. Na-convince namin siya to help us. Pero hindi naman niya nilaglag agad yung he didn't throw everything into the ring. Pinabayaan niya munang gumolo kami lahat. Nakakita mo yung picture doon sa ngayon, isa doon sa mga pinost ko kasi yung isang Facebook page ko, the last was parang ngayon nagdadalawang isip ako, was it the right thing then or still the right thing now na nung 2003 hanggang 2006 giniba namin yung BEP, kasama ko isa sa mga gumiba sa BEP. Pagtitignan natin ngayon, parang yun yung parang frustration ko, parang ba't ang itsura ito one and the same. Parang bumalik din tayo with the way it's being run. In terms of the management na. Kaya nga babalikan ko, hindi necessary din na pagka may pera ka nandiyan. Kailangan decisive ka eh. Ang sports, ibang-iba eh. Hindi sa minamaliit ko yung kakayanan ni Ginoong Pangilinan. Wow. Si Manny Pangilinan. He has turned the businesses around and he has made profits out of so many things. But sports, per se, lalo na itong basketball, which is our national passion, ay hindi pwedeng patakbuhin ng estilo na kaibigan, palakasang system. Kailangan meron kang nidiin ka eh. Yun ang ibig kong sabihin ng leadership. Bakit kailangan yan? So ngayon, babalikan natin. Sumusunod ba UAEP? Sumusunod pa yung mga high schools natin? Anong program tinuturo natin sa elementary? Yung best basketball, may sariling paraan ng pamamalakad ng basketball, pagtuturo ng basketball. Anong konsepto? Ang problema ng Pilipinas pinakamalaki. So yung unang sinasabi ko yung leadership. Bakit?
Because sa leadership, diyan magsisimula ang direction setting. Kung walang direction setting at nakakonsentrate lang tayo sa men's program, walang mangyayari. Bakit? By the time pumunta tayo sa men's program, katulad nangyari sa Gilas. Ito, sa'yo ko na lang sabihin ko. Bakit sa tingin niyo yung Gilas nagme-meltdown in the fourth quarter? Diba? Ang daming, sabi nga sa inyo, lahat tayo geniuses eh. Lahat tayo armchair experts. But for someone na nandun talaga, nilalaro ang game, minamahal ang game, pumasok sa game, 10 taon na malakad niyan, itinayo yung SBP ng formative years niya, nakita ang basketball ng umangat, bumagsak, at ngayon ginagawang simulain ng komersyalismo at kung ano-ano. Ako, ang masasabi ko talaga is direction setting. We don't have a clear path kung ano ang gagawin natin sa basketball. Saan ba tayo papupunta? Paano ba natin bubuin ang team natin? Hihiram ba tayo ng hihiram sa PBA? Na alam natin may mga limitations. Because ang PBA, wala ka na magagawa. It's been, andyan yan since 1974. At nagpo-provide siya ng kabuhayan para sa ating mga atleta. It's a cottage industry na hindi po pwede gibain. Because gibain mo yan, you think that, gutom ka naman, di ba? Oh, hindi ganon. So how do you get the best out of it? Di ba? Kasi, kung tutuusin yung PBA at ang pagkuha ng mga players dyan, ang tingin ko nung araw dyan is a band-aid solution. It's a medium-term solution. Ginawa na ni Ginoong Pangilinan yung kanyang unang Gilas Pilipinas. Pero meron mga matatalino dun sa grupo niya. Kaya sasabi ko leadership. Kailangan you have to see it through. Ang ganda ng takbo ng Gilas Pilipinas, yung JP Casio, Chris Chu, Parakel, Lassiter, Slaughter, hinabol namin. Ang lupit ng team na yun. Saka talaga, Baroka, Kawaling, ang lupit ng team na yun. Saka talagang ang haba ng training nila. Mas halo eh. From the collegiate, from the D-League, then the PBA. Oh, wala pa, nung panahon na yun, pabukas pa lang yung D-League. Ang nangyari kasi doon, nung tinanggap na tayo muli ng FIBA, kasi tinanggal tayo, nasuspend tayo, di ba? Kaya nga hindi tayo nakapaglaro ng basketball dito noong 2005 eh. Tapos 2006, wala tayo sa Asian Games dahil ang gulo natin eh. Na-reinstate lang tayo nung early 2007, which was good. Ngayon, ang problema natin, parang basketball na laro natin, kanya-kanya. So sino may hawak ng bola? Layup. Dribble. Yun. Walang play. Exact. Yeah, that's what I've observed. Reflective. Yung game natin is very much reflective of what the style of management is dito sa current setting natin ng basketball. Okay, nandiyan yung semblance ng order. Yung ginagawa ni Boise Kip na DDO, yung kanyang paboritong dribble drive offense na yon. Susundin yan. Pero may natural na galing yung Pinoy na hindi napipiga ng dribble drive. Ibig ko sabihin, hindi ako basketball guru, and I am not pretending to be one. Naiintindihan ko lang yung game. Open ka na, naka-layup ka na, nakapag-create ka na. Kasi mga Pilipino, anong advantage ng Pinoy? Athletic tayo sa basketball. Athletic tayo sa basketball, we're creative, di ba? Maabilidad tayo. Nahahanapan natin ng butas. Nandun ka na sa basket, dahil sabi ng dribble drive, may replace, ipapasa mo pa. Pero open na eh. But because nga of, you want to play within the system, okay yun. I will not dwell on that. Pero sasabi ko lang is, mayroon tayong kakayanan. Kaya naman natin sumunod sa system. Pero ang problema is, nagbe-breakdown ng discipline niya. Babalik at babalik pa rin tayo dun sa individual play. Bakit tayo umangat sa FIBA? Bakit tayo nagiging mukhang contender? It is not because of magandang opensa natin. Because of one person. GB Alacan. Pasan niyang daigdig. Di ba? Yeah. Alam mo yan ang hindi na-state eh. Lahat natin ang galing natin. You have to give credit to that guy. He is the littlest guy of all. Pero the way he carried, siya ang embodiment of puso para sa akin. Hindi yung kanilang coach. But of course, it's not enough. Yun ang sinasabi. It's a 12-man team. Pero yun nga, from what I've observed, pwedeng i-exploit yung halimbawa, mga backdoor. Okay, like si Japet, ginagawa niya sa PBA yun, and even ng past ng 2013. Tapos, pwedeng yung poste ni Rani Del,
Madami. Then doon mag-start. Ang daming, daming variety. Meron tayong, yung variety natin nandun, ang abilidad natin nandoon, ang dami-dami mga opportunities, but we cannot exploit them. Bakit? Kasi nga, alam mo ang pinakamalaking problema natin. And tanongin mo si Manny Pangilinan, isa sa mga unang board meeting namin, kasi dalawang board meeting lang inattend ako sa SPP. Tinanong ko silang lahat, ano ang basketball philosophy ng Pilipinas? Okay. Up to today, hindi natin masagot. Bakit? Ano ang basketball philosophy ng Pilipinas? Hindi natin makikita ngayon yan. Babalikan natin yung history niya. Kasi nga, sa atin, we dwell too much on what is yung present. Wala tayong, hindi tayo masyado yung, iba naglo-looking forward, pero ang daling mawala yung focus eh. Pero balikan mo yung dito, anong ginagawa ng mga yun? Anong ginagawa ng mga Loizaga? Anong ginagawa ng mga sinaunang mga players natin? Anong ginagawa ng mga Rockets of this world? Ang dami! Anong ginagawa nila? Naglalaro sila kasi nilalagay nila yung puso at isipan nila sa game. Okay? Pero hindi yun motherhood. Pag sinabi ko na gano'n, anong wala sa atin? Wala yung dedication. Ginagawa natin kasi obligasyon. But the players are dedicated. Oo! Patayin kung patayin. Wala namang, alam mo, I have nothing against the players. With the limited na time that they are given, with yung kanilang, with yung mga napakaraming inaalala, pamilya, career, alam mo ba kasi sa pinakamahirap gawin? Paglaro para sa bayan na alam mo, nakapagana, nandiyan yung mga things mo, sasamputin ka. Pero every time lumalabas yung mga batang yan, yung mga career nila on the line. Ikabuhayan na eh. Pero, hindi pa rin dapat mawala yung hindi yung puso, kasi yung puso, katiting lang yan eh. Yung dibdib, yung kabuuan mo. Na gusto mong gawin to. Hindi mo ginagawa to. Kung ito ay kontra sa kagustuhan mo, huwag ka na sumali. Kaya nga, yung mga James Yaps of this world, si Yeng Yao na nagsabi na, count me out, mas gugustuhin ko pa sila eh. At saka hindi totoo yung sinasabi nito si Chot Reyes na hindi siya nag-volunteer. He usurped the position ni Raiko Torman. And that's a fact. Sabi ng mga matatalino sa social media, sue nila ako ng live. Let's go. Sue me. Sue me right now. I know for a fact. Bakit? 2011 sa China, 4th place tayo. Sinong assistant ni Torman? Ha? Immediately after nung nalaglag tayo ng 4th place, tinalo tayo ng Korea, 80-78 yata o 1988, parang gano'n. Team meeting. In-isolate nila si Raiko Torman. Hinatak nila si Manny Pangilinan at yung mga best friends na mga speed doctors ni Coach Sikip. Magsama-sama sila. Giniba nila yung program. Kinonvince nila na hindi itong way to go. Kaya bumalik na naman tayo dun sa pulot-pulot system. Imagine yung Gilas program, di ba? Hindi kasi nasabi mas magaling si Raiko dun sa national coach natin ngayon. But there was already a semblance of order, a semblance of direction, di ba? Ayan na yung path. Pinatay natin. Bakit? Kasi mas magaling daw itong pumalit. Saan tayo pinulot? Good for 7th place na. Well, poetic justice or anything. Pero hindi ako nandito to dwell on that. May buwelo na tayo. Pero we set the time back nang dapat uma-advance ng Pilipinas. Bakit? Balik na naman tayo doon. Parang mas okay sana na one step at a time kaysa yung bumulusok ka na pero biglang step back. Parang one step forward pero 2 steps or 7 steps backward siya eh. Parang gano'n Alam mo nangyari. bakit? Ulitin ko sa'yo. May nakakakita kasi na si Ginoong Manny Pangilinan is napakagalante. And anything na hingiin mo sa kanya, basta for the name of sports at ang basketball, ilalatag na sa'yo. Tsaka, it's too much yata to ask for MVP na pati yung micromanaging siya. Oo, ayan! Sobra naman yata. Nasa pool mo. Unfair naman yata sa kanya yun. Alam niyo ba kung anong responsibilidad meron si Manny Pangilinan? He is running not just Philippine basketball, pero ang lalaki ng industry siya, ang laki na nakataya ang leg niya, every time nagigising sa umaga yan, matutulog ng late na. Imagine mo yung lahat, hindi lang yung mga holdings niya rito, yung mga nasa ibang bansa niya. Yung basketball is one of them. He is not a full-time manager. Ang problema niya is the lack
of that micromanager. Maraming nandyan, yung mga dating nagsipagsama doon sa dating DEP, pumasok sa loob. Ang problema, lahat sila, tanghod. Yes, sir, yes, sir. Hindi nyo tutulungan si Manny Pangilinan kung lahat kayo, yes, sir, yes, sir. Sabihin nyo sa kanya kung anong gagawin because all he has to do is set the direction. Siya yung SBB chairman. O, ito, babalik ko na. Asan ang coordination ng college? Yeah. Sa high school, papunta ng PBA, papunta sa national team. Imagine mo, ito lang ang bansa na nag-a-adjust sa mga kolehiyo para sa national team. Under 17 hindi makabuo dahil ayaw pakawalan ng Ateneo. Magali. Pumunta ka ng Letran. Ano ba ang sa Latin? Ano ba yung siyempre, God, di ba? Nakalagay doon in Latin, God, country, saka pa lang yung Letran. Ano doon ni Papa? Basta gano'n niya. God. Raya, I'm sure. Pero ngayon, iba. School, at saka country. Yung God, hindi pwedeng alisin doon eh. Pero God, school, country. Ano nangyari? Ano yung buong hypocrisy? We're living in a world full of hypocrisy. Na parang ang real competition ay yung intramurals dito di ba? Yan. PBA, Diba? UAAP, NCAA, the intramurals. Hinihiwa natin ang basketball. Diba? Hindi natin sinasabing mali yan. Dahil, wala eh. Ang basketball is a cottage industry. But even before it became a cottage industry, it is, and it will always be the national passion. No sport, for that matter, can evoke such passionate reaction from people. Yun bang Mabilis na break? Sino yun ba yung direction no nung when you sat as PBL commissioner is to parang ito yung magtatahe nitong collegiate grassroots program ng basketball dun sa professional. Yun ba yung vision mo nun? Ang ginawa namin noon was kasi mga stakeholders ang tawag sa amin noon. UAP, papunta sa amin sa PBL, at papunta doon sa kanila sa PBL. Namatay yung PBL, ano nangyari sa kanila, kasi tagal na rin ako nakaupo sa meeting 8 years na, hindi ka na alam kung paano ginawa nila. Pero, I will tell you na whatever they're doing right now is a total deviation of what we set out to do. Kasi noon inilaban namin, may mga ang galing nung binuo namin na team na yan, binuo ni Mr. Pangilinan na team na yan. May mga managers doon na from varying degrees, varying levels na sinabi nga, nilabas doon. Ang dami ko nga natutunan doon, para ako nag-crash course sa management eh. Yung short, medium at saka long term. Nakakasana lahat yon. Doon sa immediate term, which is one yung present, kami kasi yung PBL lang nandun. So tinas kami to build the team. Actually, not to build the team, but to make players available. Kasi doon nanggaling sila Baroka eh. Doon nanggaling sila Chris Chu. Doon nanggaling sila, sila Kawaling. Yan yung team natin eh. Yung iba, kinuha nilang reinforcement. At ipinaglaban ko yun kasi lahat ng mga players na yun, they had live contracts at that time. And I asked the PBL board then to release the players unconditionally. Imagine mo yun, yun yung mga star players namin doon. Pero napa-agree ko yung mga team owners. Itinaya ko yung, sorry for the term pati bayag ko. Kasi pwede akong i-reject ng board doon. Pero napaniwala ko sila kasi totoo pa yung ginagawa namin eh. So mga teams, imagine mo, star mo si Christian, ni-release ng Happy. Star ni Harbor Center si Baroka, ni-release niya. Si Kawaling nun, saan ba siya nun? San Miguel, sa Viva Mineral Water. Basta lahat sila, tontuwa nga ako doon. Kasi nakita ko na talagang willing yung mga tao at that time to just release the players. Ang tanong ko ngayon, bakit yung UAP, pag under 17, ayaw? Dahil may istorbo yung liga nila? Imagine mo, national team pinadala natin ng pipilay-pilay. Kasi yung Ateneo, may laro sa liga. Saan? Dito sa Pilipinas. O may pinagpipreparean sila, baka daw makagod. Bansa itong humihingi. Bayan. Ang UP nga na nangungulela, tagpaluwal pa ng dalawa eh. Wala na tayong tinatalo, nagpakaula pa tayo ng mga players. Imagine mo yun.
Kaya nga, it's direction setting. It's leadership. Pag hindi siya nakakakita, ang tao pag hindi nakakakita ng direksyon, hindi susunod. Pero lagyan mo yan ng, yung, kailangan natin kasi firm hand eh. Kailangan, dito sa Pilipinas kasi, ang problema natin, kung ang leadership mo is the diplomatic type, wala kang kapupuntahan. Kasi nga, yung democracy na kinuha natin, nakatulad naman tayo, noong dekada 80, hindi pa tayo ready for it. Ang problema, nakuha natin yung demokrasya, pero hindi natin pinag-aralan kung anong full concept niya. It is not, pag sinabing free enterprise, free everything, pati yung pag-uugali mo, wala ka ng pakialam. Hindi siya devil-may-care attitude. Kailangan mo pa rin yung direction setting. And that is, unfortunately, what is sorely lacking. Kumbaga, a program na may centrality eh. Wala siya. To each his own. So bumalik na naman tayo dun sa anong pinagkaiba ng BAP at SBP except sa letters. And what you've said, marketing. Parang yun yung parang Marketing tool. marketing tool. Hashtag. But nonetheless, the players delivered it pa rin na makaabot ng world. Ako, Pilay-pilay na si Pingris. kung meron ka sasaluduhan yung mga players na yun, it was beyond the call of duty. It was really beyond the call of duty. Kaso, si marketing guru, si hashtag, Yeah. alam mo yun, yung dapat huwag niyang akuhin. Hindi siya ang national team. Yeah. Hindi siya ang national team. Yung mga players natin. Gusto niya pakita siya yung sikat sa inyo. Siya yung on top. Power tripper. That's what you get for getting someone ng ego maniac. Kanya-kanya naman yan eh. May kanya-kanyang ego tayo. May ego ka. Kanya-kanya yan. Pero, we should be able to calibrate it. And calibrate it in a manner na mapapagalaw mo siya. Kaya, it's really the lack of leadership. Hindi naman sa hindi niya alam ang leadership concept niya. Alam niya yan. Grabe, pagka naririnig ko yung mga comments ako, yung mga nagpo-post ng comments na ang galing-galing niya mag-explain eh, ng concept, wag yung mga talk niya, talagang namamangha sila eh. Pero there's a big difference of delivering, of making people work, of leading your men. Na yung tipong magkakamatayan na, walang bibitaw. Walang sense of direction. Again, reflective of our culture na lahat magaling, walang gustong magsakripisyo or mag-giveaway para mabuhay ang program. Again, babalik ko sa iyo, anong basketball philosophy natin? Will we always dribble? Yan din ang comment ng ibang bansa eh. Although surprising daw ang ating style. Surprising, pero ang dribble, anong mas mabigat? Ito, mag-aaway-away. Maraming geniuses dito. Marami. Hindi mo naman ang problema nga ng bayan natin, masyado tayo maraming matatalino. Sobrang talino natin, hindi naman natin alam ni harness. Yun ang problema. Pero, dribble, yun na ba talaga gusto natin? Okay, fine. Okay. Maganda yung ginawa ni Coach Sikip na dribble drive. Gamitin mo. Pero, asan ang fundamentals ng players? Pag nag-dribble drive ka, pag na-block yung yung path mo, kick ka. Anong hihingi ng kick? Tira sa labas. Anong proficiency natin tira sa labas? Laging behind in FIBA Worlds. Tayo yung pinakamasama siguro. Nakita mo ba yung mga kalaban natin? Pati yung Kazakhstan, pag tumira, akala mo may release. Di ba? Bakit? For as long as Philippine basketball is a form of entertainment, we will never progress sa international competition. Yan itagan. Bakit? Yun yung philosophy natin eh. Pag ako ng bola, nilay-up ka. Kasi ang ganda tignan. Woo! Ang pogi ko. Yay! At saka nakukuha ng camera. Yun! Yun siya. Pero is it the effective way of playing basketball? Yun yung gusto ko itanong sa kanila. And when doubt hit na sana nandun as the stabilizer na siya yung magko-coordinate siya yung magmaman ng post to coordinate with the guards. Again, Nasisi pa siya. leadership. Ang coaching is leadership. And leadership is coaching. It's not the X and O's. Eh, lahat tayong galing natin sa X and O eh. Sabihin mo ko nung offensa, flex ba yan? Run and gun ba yan? O yung gustong-gusto ngayon na yung triangle ba yan? O Princeton offense ba yan? Alam na mga pilahan, sobrang talino natin mga Pilipino sa basketball. Alam natin lahat ng concept.
Pero anong solid philosophy natin? Wala. Will we always dribble first? Kasi gusto natin dribble muna bago shoot eh. Di ba? Ganun palagi eh. Tapos walang pasa. Bakit? Wala tayong tiwala sa kasama natin na papasahan natin. Again, reflective of us. We're not reaching 10 assists. Wala. Average si Jason Kidd, 10 assists tayo, parang 8 assists Oh, lang. di ba? Hindi mo na kailangan yung mag-X and O's dito. Hindi natin kailangan ditong himayin siya to its finest detail. Ano lang eh, surface level lang kita mo na eh. Nire-reflect talaga niya kung sino tayo mga Pilipino. Wala pa, ikot-ikot tayo eh. Tapos nagkakaroon ng, di ba, dito sa atin, ayan, pansinin mo yan. Yung traffic natin dito sa POPs ngayon. Yan, may order, susundan. Alisin mo yung guhit niya. Alisin mo yung tali. At babalik na naman yan sa napagkagulo-gulo na ang traffic. Dumating yung punto rito, sinusuka ko itong UP. Again, di ba, pagdating mo ng UP, ano sabi? Yung UP daw, nire-reflect niya kung ano ang sitwasyon ng bayan. Same with basketball. Bakit? Yung basketball kasi, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. 100 years ng pamula nung dumating yung mga Amerikano. Imagine mo yun, mahigit sa 100 taon nandun tayo. Nire-reflect niya yung pagiging nakasarili natin. Gusto natin, tayo bida. Diba? Yan ang Pilipino. Ang galing eh. Yung galing. Sobra individually. We are a great people. Pero walang gustong mag-harness collectively. Palaging mga konti-konti. Tapos, pagkakaroon ng order na konti, pag nawaglit si Ginoong Pangilinan, merong mananaig na mga matatalino, gagawing negosyo. Of course, MVP is not always there sa inyo, of course. Yan siya. Oh, in fact, nung binubuo namin yon, inintay muna ni Mr. Pangilinan na nakuha na namin yung nod ng FIBA before he threw in yung kanyang full support. And when he supported, all out, naawa ko sa kanya lang kung bakit. Yung ugali niya na ibibigay niya lahat, ibubuhos na lahat. Ang problema, alam mo, ang laki ng pagtignan mo yung striking similarity si Manny Pacquiao at saka ni Manny Pangilinan, eh, magkatukayo pa sila, magka-initials pa sila. Oo nga, no? Pareho-pareho sila. Pag sinabihan mo sila, ang laki ng tiwala nila sa mga tao sa paligid nila. Ang problema, they might not have the best of interest at hindi nila nire-reflect kung ano talaga yung nasa loob ng mama. Kailangan natin kailangan natin siya. Pero dapat kailangan din niyang protektahan ang sarili niya by putting people on the know. Hindi yung nandyan dahil gusto nilang i-push yung mga agenda nila. Yan ang sabi ko sa iyo, walang pagkakaiba. It is just reflective of who we are or what we are. Sinasalamin natin kung ano tayo bilang isang bayan. Walang ibibigay ng direction eh. Vision, the vision. Na meron ng SBT before na Sama-sama lang. to connect the grassroots and the pros. Ito pinakasimpleng yun. Sabi ko, pangalawa, we needed a rationalized calendar of Philippine basketball. Yeah. Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ilang taon na nakalilipas pa mula nung tumayo yung ano. Asan ang rationalized? Hindi lang siya yung palarong pambansa lang. Hindi, pag sinabi mong rationalized, pag nagsimula yung gagawin na. Kasi dati may mga intersecondary, mga liga, saan siya bubukas. So titignan mo kung saan papasok. Tapos yung PBA, palagi ba natin kakalampagin yan? Ano in fairness to the PBA? To be fair with this league, lahat binubuhos na nila. Hindi naman pwedeng palagi tayong umaasa sa kanila. Katulad niya, 2015. Sino gagamitin natin? Sila na naman. Kasi sabi ni Boy Sikip, gusto niya pumunta sa Olympics. Ito, bigyan kitang ticket. Wala pumunta. Unless we... Kasi nandyan nakita mo na, di ba? Nakita mo na kung ano yung kakayanan natin. Pero mas nakita natin dito ano yung kakulangan natin. Anong gagawin natin? Babalik na yung mga players natin sa mga mother team nila. Kailan tayo magpe-prepare? Yung PBA, ilang buwan tayo pinag-prepare sa Worlds. Ang dami natin limitations eh. And it can be solved by what I call a rationalized national basketball calendar. Tapos, babalikan natin yung pangalawa, grassroots. Si Samboy Lim may sariling clinic. Si Eric Altamirano may sariling clinic. Si Best may sariling clinic. Tapos, mga eskwela may kanya-kanyang clinic. Kasi nga, it's profitable eh. Pero, ano tinuturo natin? Dribble, lay up, dribble, lay up.
Tuturo man natin yung shooting pag napagod, ayaw na. Kasi nga hindi siya glamoroso eh. Kaya nga meron din dapat re-education. Kung gusto natin, tanungin muna natin, gusto pa ba natin bumalik sa Worlds? Gusto pa ba natin? Kasi Olympics. yung Olympics, kasi yung Worlds sa susunod, sisikip ng daan doon. 29. Yung merger, tapos ang haba. Ang pag-aasa nun ni Mr. Pangilinan is makuha niya yung bid. Yung stage natin dito ay na-sauce, seeded tayo ng isang spot. Atin ng isang slot doon. Kasi ang host, di ba, entitled sa isa. Pero on our own, to make it there, nakita na natin anong natutunan natin dito. Anong gagawin natin? Anong adjustment natin? Huwag na natin pag-usapan yung coaching. Really, it's a system. It's the system. It's a system. Tsaka just to be quite frank dito, tatanda rin si Mr. Pangilinan. Oo. We don't know kung ilang taon na siya. Oo. Ano Paano mangyayari? pag wala na siya? Oo. So, tameme na lang. Nga. Sabi nga nila, hashtag. Nga. So, we must prepare talaga for the future. Kaya nga yung kinasal namin noon, sabi ko nga, ang galing nung sino mong nag-direction setting sa amin? Si Tony Atayde na, yung tatay nila Atayde? Tony Atayde. Oo, ano rin yun marketing guru din yun May palpas na, nagsusulat ng araw. Isa yung, alam ko siya yung nagsabi sa amin noon, nung sa meeting namin noon, nandun lahat yung mga basketball stakeholders. Kailangan nyo ng immediate, actually, apat pa nga, immediate, the short, the medium, and the long term. Kaya namin napag-agrihan, sige, si PBL will take care of the short term. Kasi ando na may liga na agad nun ang liga nun was the Siaba. Kami yung immediate term. Ni Siaba and then the SEA Games. Kaya sa amin napunta yon. Tapos, sabi nila, kailangan din namin kayo for the medium term, which is Gilas Pinas nga, yung sila Casio. So nag-agree kami. Ang ganda nga kasi, yung PBA hindi na madidisrupt. Saka merong minimum yung mga players para, ang ganda noon. Actually, a return to that, lalo kung 5 years ang titignan natin, pasok na pasok. Kung gusto ni Boy Sikip siya humawak, hindi siya. Gusto niya kumita, pero allow a system na tama at ang mga players nagpo-flourish, nagde-develop to Saka hindi lang yung to take present, place. the second liner will be developed, Ang the ganda- regions will be And developed. ang ngayon nangyari, hindi may PBA naman but so ang nangyayari, hindi na appreciate, hindi kasi ito, tingin ko na dahil nakakasama ko pa rin itong mga kasama ko dati sa yung binubuo namin yung SPP. Yung mga liga sa probinsya, naghihintay sila ng direction. Naghihintay sila ng parang lahat sa mga sundalo. Ang analogy ko dyan, mga sundalo ready to go to battle. Magko-contribute sila pero walang nagsasabi. Yung general namin, hindi naman napapadala sa amin sa field of battle kung anong gusto. Sabihin natin, sige, high school. Actually, pag high school, late na Kailangan talaga dun sa Elementary pa lang. dun pa lang. Wala tayo nun. When I say a calendar, it's not just the calendar na maglalaro si Calis, maglalaro si PBA, maglalaro si Dili, ganun. Hindi. When you say a calendar, it's actually a program. Simula dito, pag hawak ng bola yung player, ano tuturo mo? Pag hawak ng bola, ano? Ano ang first set skill mo? Andyan, alam. At saka, pwede ba? Collectively, yung utak ng mga coaches natin. Ang nangyayari dito, kailangan malakas kay Manny Pangilinan para ikaw lang ang magaling. Huwag na. Ano muna, i-harness natin, ang daming magagaling na tao. Ang daming magaling na Pilipino. Sobra. That we don't have to import. For 96 million. 96 million, na 80 million doon, alam ang basketball. Di ba? Our inability to harness yung ating collective efforts. Yan. Baka yan ang, di ba, hindi ko sasabing yan ang pinakamalaking problema. Baka, yun yung hinahanap natin Kasi nga, nature nga natin, walang pakialaman, hindi pwede. Baguhin natin, unless, kaya palagi ko sasabi, unless we change yung ating attitude, hindi aangat Kasi babalik tayo sa old habits natin. Ang problema natin yung old habits natin are bad habits. We are going still to advocate yung pagbabalik dun sa isang program na yung how SBP was originally formed, yung direction niya. Yan yung gusto nyong, parang yan yung ina-advocate nyo ngayon. Ibalik sa pagkasunduan. Ang nangyayari, ang power naka-rest sa kamay ng isang coach, no? Alam mo, kung sa coaching competence, hindi ko
Hindi ko questionin. Magaling. Magaling. Sobrang galing. Pero, from a management standpoint, iba yun eh. Iba yung pagmamanage. Saka, kung tatayo kayo dyan at sasabihin nyo na hindi kayo nandyan para sa profit, para pagkakitaan, nandyan kayo dahil mahal nyo ang Philippine basketball. Gusto nyong makita na umangat siya. Yun para sa akin ang prerequisite. Hindi tayo nandito para magbenta ng kung ano-ano. Hindi tayo nandito para kumuha ng komisyon. Hindi tayo nandito para Ano na lang. Tira pasok. kung basketball para sa akin. May isang nagsabi na nga parang relihiyon natin. True. Dahil kung ang paniniwala natin, maglakad ka nga dyan sa 10 makakausap mo, alam nila basketball. Sobra. Imagine mo yung pighati natin na makita. At saka, dapat calibrate din natin yung paniniwala. Huwag natin lokohin yung kababayan natin. They know eh. Huwag natin lokohin na dahil lumamang lang ang France sa atin ng world power na tayo. Napasama pa ngayon eh. Alam mo kung bakit? Hindi tayo nagpursige. Tinalo tayo ng Croatia, hindi tayo nakapag-execute. Bakit? Nakayang-kayang talunin eh. May play lang talaga eh. Maayos. Umaasa ka kasi sa dunong nun, hindi mo siya binibigyan ng direction. Again, leadership, direction setting, tapos managing, mga ganyan. Ano nga eh, ewan ko kung tinuturo nila sa libro, kasi hindi ako nag-aral ng management ng talagang management, yung 101 o 11 niya, hindi. Mostly ang management skills ko is what I've learned out in the streets. Pero, acquired siya, hindi siya yung sa libro. Tapos, binabalikan ko lang ngayon. Tapos, tinitignan ko kung, tama pala to. And then, nire-refine ko para mas matibay. Iba kasi yung alam mo yung pulso ng tao. And, I think that is something that we need. Iba yung, sabi nga lang yung street smart ka. Tapos, yung samahan mo ng libro. Ang ganda. Kasi, yung dalawang concept ng theory at saka nung applied, andun. Yun ang pinakamasarap. Minsan, practical. Yun ang hahanapin niya. It's a practical approach to Philippine basketball siguro yun. Kung gagawa ko ng thesis ko, the practical approach to Philippine basketball. Imagine mo yun, sampal yun. Hindi dahil, okay lang, talo sa Argentina ng 5 points. Hindi yan. Hindi ganun ang Pilipino. Hindi tayo ganun. Pero yung para sa akin talagang pinakamalaki na lakayat. Nagtataka ko kay Sikip, hindi lang pala makitid ang pananapin mo, pati utak mo makitid pala. To justify yung ginawa nilang pagsunod is really the lowest of the low. Para sa akin, that has got to be the lowest point of Philippine basketball. Alam mo, for that, hindi ko alam kung anong gagawing adjustment ni Manny Pangilinan. Na-disappoint ako, alam mo kung bakit ko nilagay yung huli kong message sa Facebook. Na-disappoint ako nung sinabi niya, despite everything, masaya daw siya sa na-achieve natin. Fuck! Anong na-achieve natin? Hindi na-achieve tayo? Baka matalo ba tayo sa Mongolia? Alam mo yung placing? Hindi yung placing. Anong achievement natin? Kauupo niya lang sa Central Committee ng FIBA? Inimbita siya dahil ang ganda-ganda nung yung natuwa, yung vibrance ng mga Pinoys, nakita nila how the Pinoys came together. Utang na loob natin na magpakita sa kanila. Ginawa naman natin. Pero mas utang na loob natin na ipakita na kahit na anong mangyari, may dangal tayo. Talaga, imagine mo yung basketball na tinuturo mo ng tama, nilaro mo ng mali. We will be remembered by that. Talagang yun ang yung best players pa yung nag-execute. Yun na nga. Para gawin natin yun. At para maisip mo man lang yun. At wala kang ipinakita ni anumang klaseng remorse. Ano akala mo sarili mo, Diyos? Ang ina mo. And the fact na yung masakit talaga yung binitawan kay Douthit na basag-basag na nga yung tuhod ng tao. Kaya sa iyo. Kahit anong sabihin mo sa akin itong si Boy Sikip. I think our loss against Qatar is not because Douthit was slow. Okay, slow talaga siya noon. Admittedly, but scouted tayo eh. Alam ng Qatar na ang dribble drive. Yung dribble drive niya kasi,
pag iskapada ng isang ganun, Na-scout nakaano na, nandun na, nakabloke na, dinideny na. Alam na kasi na pag pumasok, di papapasukin. Haharapin ng malaki. Pag kick out, wala na ka ng kick out kasi nakabarandal na doon. Nag-extend yung defense nila Bago doon. Ano bang ginawa niya? Nung winakwak na siya. Yung laro sa Iran. You think a player will have the guts? Kung wakwakin mo ng gano'n. Yung shot na sa katangahan niya, nag-call siya ng play. Hand off. Doubt it. Diba? From Paul Lee, inbounder. Yung galing ng coach ng Iran. Nabasa. Pagpasok ni Paul Lee, hindi na siya pinatanggap ng bola. Parang tangtain ngayon siya, punta siya rito. Jeff Chan, nag-2-man game. Hanggang naubos yung oras, nakadeny sa kanila. Anong iniwan na tira sa atin? Tapos sasabihin ni Boy Sigit, ni Henyo, pinapractice daw nila. Kung pinapractice pala nila, hindi, dapat hindi yun ang ginawa mo. Gago ka pala. Tapos, the following day, ang ginawa mo, winakwak mo. Tapos the following day, sa sobrang hirap, aasahan mo na buong-buo ang loob niya. Hindi, down na down yung tao. Down na down talaga. Kasi sa yung game sa China, ba't biglang puro kay Doughty? Alam mo, pinaka nakakatawa. Yung pinaka nakakatawa dyan. Gustong bumawi kay Doughty. Yung mga paid, hindi yun. Yung mga paid hack ni Manny Pacquiao. Tama yung Philippine Star nga pala pag mamay-ari niya. Paano nga naman titirahin ni Ginito Henson yung amo niyang bago? Pero gina-justify pa nila yung, alam mo, if not for yung mga vlog sites natin, mawawalan talaga ng sanity ang Philippine sports. Kaya yun ang kaya yun ang kahalagahan ng vlogs. Although some vlogs tend to get crazy, which is fine by me. Kasi ganyan ako, alam mo kung anong natutunan ko kay Efren Bata Reyes. Road to End. Bilyar. Galing nun, di ba? Pure genius na siya. Ano to siya Ang pinanonood niya, alam mo kung ano? Yung mga tanga maglaro. Bakit? Yung mga tirang alanganin, nagugulat siya. Shit, paano na? Ano, nakabloke yung bola, pero napapalusot. Pag nakita niya ganun, titignan niya ano. Tapos sa kanya i-refine. Dapat ganun din ang attitude natin. Hindi porkit mahina sa atin o katulad sa case ni Efren Bata Reyes sa anga-anga. Wala na silang silbi. Marami tayong matututunan by listening. By simply listening, watching, observing. Ang dami nating matututunan. But, ang tanong, meron ba tayong humility to even allow things like this to make us better? Yun lang yan. Okay na kayo?